kapilya ka. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo po lamang. Dobling paggalang po sa ating beloved evangelist, Wildy Estrada Almeda, at ganon din po sa ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, na hindi po natin makakilimutan aral. At ganon din po mga minamahal, pagbari rin po sa ating anak ng beloved pastor, beloved sister Lotz, beloved minister Fillmore. At ganun din po, pagbati po sa ating mga manggagawa, mga awit, mga kapatid ko sa pananampalataya. At ganun din po, pagbati rin po sa ating mga bisita, naimbag nga malumyo amin kakabsat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat mga minamahal dahil 28 years na po ako naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise God. At mga minamahal, nakilala ko ang mahal na Panginoon noong 1997, mga minamahal. 23 years old po ako, mga minamahal, nung ako po ay makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At mga minamahal, bago ko po nakilala ang mahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, napakahirap po ng aming buhay, mga minamahal. Ang iyong abang lingkod, naranasan niya pong magtanim ng palay, maggapas, magbilad ng palay, mga minamahal, mag-ice buko, magpandesal, mga minamahal, at magbote, nagbibili ng bote, mga minamahal, para lang po may panggastos, mga minamahal, dahil po sa hirap ng buhay namin, mga minamahal. At ganun din po, mga minamahal, ang aking father at that time, lasinggero rin po, mga minamahal. Talagang grabe, wala pong katahimikan, mga minamahal, ang aming buhay. 4 po kaming magkakapatid, mga minamahal. Lalaki po lahat yan. Ako po ang panganay, mga minamahal. At dahil po sa lasinggerong aking father, sabi ko sa kanya, Tatang, pag ako'y nag-college, sana po wag ka nang mag-inom. Kaya ang aking father, mga minamahal, hindi pa ako nag-college, parang 3rd year high school po ako, hindi na po yan nag-inom, mga minamahal. At ganon, mga minamahal, ako po ay pinag-aral ng aming tita, yung kapatid ng father ko, mga minamahal, sa Maynila. At nung ako po ay 2nd year, mga minamahal, nasa college po ako. Dahil po gusto po nilang ako po ay kumuha ng medisina, mga minamahal. Ang aking father, mga minamahal, na provider po namin ay kinuha po ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya 18 years old po ako, wala na po kaming tatay, mga minamahal. 18 po ako, 18 years old. Yung pangalawa, mga minamahal, 14 years old. Tapos mayroong 11 years old, tapos mayroong 9 years old, mga minamahal. Ang aking mother ay wala pong trabaho, mga minamahal. Nasa bahay lang po siya. Talagang grabe. Na-stroke po ang aking father dahil napakalakas niya pong manigarilyo, mga minamahal. 2 to 3 packs per day po siya, mga minamahal. Hindi ko po siya nakita. Halos hindi ko po nakita na walang nakasuksok na sigarilyo doon sa bibig niya, mga minamahal. Kaya maaga po siyang nawala, mga minamahal. Kaya nga po nung siya po ay na-stroke at na-comatose, mga minamahal, within 48 hours nawala na po siya. Ang sabi ng aking auntie na walang asawa, sabi niya, ay mahal na Panginoon, sabi niya, Apo Diyos, impa balay mumot aminan, dati upat nga ubingan, anya ti aramidan mi, sabi niya. Hindi na po niya alam kung ano ang gagawin niya po sa amin, mga minamahal, dahil 4 po kami na magkakapatid na wala na pong tutulong, mga minamahal. Hindi po namin alam kung paano kami nakasurvive, mga minamahal. Bagaman walang-wala po kami, mga minamahal, sa tulong ng mahal na Panginoon, hindi po ang aming mga auntie para mag-aral po kami. Amen. Nag-aral po ako, mga minamahal, at natapos ko po ang BS Biology, mga minamahal. Hanggang nagmedisina po ako, mga minamahal. Pagdating ng medisina, dahil wala na po akong tatay, mga minamahal, lahat ng bisyo natutunan ko po sa Manila, mga minamahal. Importante po talaga ang tatay dahil isang sit-sit lang ng tatang natin, natatakot na tayo. Pag wala na po yung tatay na magdidisiplina sa mga anak, mga minamahal, doon po nag-start na po akong marunong na po akong manigarilyo, mga minamahal, mag-inom ng alak,
habang nag-aaral ako sa Manila, mga minamahal. Tambayan ko po yung Quezon Avenue, mga minamahal. Grabe po, lahat ng mapupulang ilaw dyan, napasok ko, mga minamahal. Alak, gabi-gabi, umiinom po ako ng alak. Nagsasyabo, mga minamahal. Grabe, talagang hindi po kaaya-aya ang aking ginagawa, mga minamahal. Kaya noon, pag umuwi po ako ng probinsya, ako po ay laging lasing, mga minamahal. Kaya sabi ng mother ko, sige, inom ka ng inom dyan. Pag ikaw naging doktor, wala nang magniniwala sa iyo. Kaya naisip ko, mga minamahal, kailangan ko ng kapayapaan. Kaya ako po ay nagdasal sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sabi ko, mahal na Panginoon, gusto ko po ng kapayapaan. Gusto ko po ituro mo kung saan kita paglilingkuran. At isang araw, mga minamahal, isang gabi, ako po ay nanaginip. At ang aking panaginip, mayroong lalaki na aking napanaginipan sa alapaap na nakabarong Tagalog, mga minamahal. At ito po ay pilit niyang inaabot ang aking kamay. Yung lalaking yon, mga minamahal, na pag-abot niya ng aking kamay, mga minamahal, ako po ay nagising. At sabi ko sa aking panaginip, sabi ko, sino kaya yung lalaking na panaginipan ko? Lumipas ang ilang buwan, mga minamahal, habang ako po ay nasa television. Pag-open ko po sa Channel 13, sa television, mga minamahal, nakita ko po ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang aking napanaginipan. Yan po ang ating beloved Evangelist Weldy Estrada Almeda, mga minamahal. Kaya hinanap ko po yan, mga minamahal. Kaya hinanap ko po yan dahil kabisado ko po ang Quezon Avenue, mga minamahal. Nakalagay doon Amoranto. Pumunta po ako ng Amoranto, mga minamahal. At nag-observe po ako dyan, mga minamahal. At tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo at nagpabautismo, mga minamahal. Magmula noon, mga minamahal, ako po ay talagang sabi ko, born again na ako. Baka man sabi po ng mga kaibigan ko, saan ka ba nag-born again? Sabi ko sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang sabi nila, bakit dyan ka nag-born again? Hindi mo ba alam na yan ay kulto? Wala sila sa katotohanan. Kaya ako po ay nalungkot, mga minamahal. Pero inoobserbahan ko ang gawain na ito kung talagang ito ay sa demonyo, mga minamahal, o wala sa katotohanan. Pero pagtingin ko po dito sa gawain na ito, pag makikita nyo dyan sa harap, nakalagay dyan, Jesus saves, Jesus heals, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pag tayo binabanggit po natin ang Jesus Christ, mga minamahal, lagi nating sinasabing pinakamamahal na Panginoon Kristo. Grabe ang pagtaas po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At mga minamahal, instead na ako po ay mawalay, mapalayo dito, mas lalo ko pong niyakap ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Nag-start po akong magsaliksik, mag-fasting, mga minamahal sa pastoral house. Naobserbahan ko, alas 7 pa lang ng umaga sa fasting area, nagpupuri na ng mga manggagawa. Hanggang alas 3 po ng hapon, mga minamahal, wala pong umpay ang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa gabi, mga minamahal, nagpupuri pa rin. Kaya sabi ko, ito ba ang kulto na gawain? Samantalang grabe ang pagpupuri ng ang ating mga kapatiran. At ganun din po, mga minamahal. Kung kayo ay umattend kahapon, mga minamahal, kapatiran natin, drug addict, binago ng ating mahal na Panginoon. Yes, amen. Yung NPA na sabi niya, 20 ang pinatay niya, nung makilala niya ang mahal na Panginoon, binago siya ng mahal na Panginoon. Yung Berdogo ng Bicol at Quezon, mga minamahal, kahapon nagpatotoo, binago rin ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Yung mga kanina, mga sabungero, lahat ng may karamdaman malubha na wala ng pag-asa, mga minamahal, lahat pinagaling at binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Grabe, mga minamahal. Sa mga bisita, mga minamahal, noong wala pa kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, Friday, Saturday, ang pinaplano na namin kung ano ang iinumin naming alak o kaya anong pupulatanin namin. Pero ngayon, mga minamahal, lahat po ng kapatiran, iisa lang ang formula na ginawa namin.
tinanggap namin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo Yes, at sir. naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ngayon, mga minamahal, kapag ganitong may gawain, kaming magkakapatiran, mga minamahal, mas pinili po namin na purihin ang ating mahal na Panginoon That's at right. makasamang aming mga mahal sa buhay na nagpupuri sa ating mga mahal na, sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Ganon din po, mga minamahal, ako po ay binigyan ng pagsubok, mga minamahal. Nung ako po ay nagre-review sa board exam, mga minamahal, nagkaroon po ako ng skin disease. Eczema, mga minamahal, nagnanana po ang aking buong katawan. September 2000, year 2000, nagkaroon po ako ng skin disease, nagnanana ang chest ko, yung abdomen ko, lahat ng katawan ko, mga minamahal. Sa board review, ako po ay nakalimong sleeve, mga minamahal. Dahil po nagnanana ang katawan ko. Grabe, mga minamahal. Araw-araw umiiyak ako sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, talaga namang napakadaming buwan. Talagang tinapat mo pa, sabi ko, na bigyan ako ng karamdaman na napakakati, mga minamahal, talagang grabe. Pero sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw pong nagpahintulot na magkaroon po ako ng eczema na nagnanana. Sabi ko, alam ko, mahal na Panginoon, ikaw din ang magpagaling niyan. Kaya mga minamahal, after ng board exam ko ng 4 na araw, 6 months ko pong dala-dala yung skin disease na yan na nagnanana ang buong katawan ko. Ngayon, sabi ko, pagkatapos ng board exam ko na 4 na araw, ako po ay pupunta sa San Fernando, Pampanga at ako po ay mag-aalay ng pag-aayuno. Kaya mga minamahal, ako po ay nag-fasting, mga minamahal. Wala po akong ginawa kundi magpuri sa mahal na Panginoon, magdasal, Amen. mga minamahal. Hallelujah. At sa loob ng 3 araw, mga minamahal, dumating ang board exam, mga minamahal, ang iyong abang lingkod. Nakapasa po sa board exam, mga Praise minamahal. God. Hallelujah. At ganoon din po, dobling blessings po, mga minamahal, dahil yung 6 na buwan na nagnanana yung katawan ko, mga minamahal, fasting and prayer lang po pala ang katapat, mga minamahal. Yes, Yung 3 araw na aking pag-aayuno, mga minamahal, yan po ay natuyo, mga minamahal. Grabe, Oh, glory to natuyo. God. Hallelujah. At parang kaliskis na lang ng isda, mga minamahal, na pinitik-pitik ko at talagang nilinis po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Kaya mga minamahal, bilang doktor, ako po ay isang family medicine consultant, mga minamahal. At nasa emergency room po ako. Nakita ko na po lahat ng mga sakit, mga minamahal, lahat po ng karamdaman. Grabe, mga minamahal. Itong nakaraang taon lang, mga minamahal, ang aking mother-in-law, mga minamahal, siya po ay na-fracture sa femur, mga minamahal. Dahil wala pa po siya sa mahal na Panginoon, pinaoperahan po namin, mga minamahal. Halos gumastos siya ng nasa 300 to 350,000, mga minamahal. After ilang linggo, mga minamahal, yung operation niya nag-failed ulit, mga minamahal. Hanggang second operation na naman, mga minamahal, umastos na naman na nasa 600,000. Sa loob lang ng 1 buwan, mga minamahal, ilang buwan, naka 1 million na, mga minamahal. Tapos biglang nag-failed na naman, mga minamahal. Nung nag-failed na naman, mga minamahal, hanggang magnana na, tapos nagkaroon ng infection yung operation, mga minamahal. Nagkaroon siya ng MRSA, yung methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Pinakamalupit na microorganisms na tumama, mga minamahal. Kaya, ang sinabi na naman, tatanggalin po yung bakal na nilagay. Biruin nyo, mga minamahal, grabing milyon niya nung ginastos mo para ilagay yung bakal. Ngayon, tatanggalin ulit yung bakal. Kaya sabi namin, huwag na nating ipagalaw, sabi ko. At sumang-ayon naman yung aking asawa ko at saka hipag ko. Pero mga minamahal, kailangan siya maggamot ng yung linisolid, mga minamahal. Twice a day for 3 to 6 months kapag hindi tinanggal yung bakal, mga minamahal. Ang linisolid, mga minamahal, ginawa lang namin tabletas, nasa 2,500 to 3,000 per tablet, mga minamahal. 2 times a day, mga minamahal. So, tabletas pa lang, mga minamahal, umaabot na po ng 5,000 to 6,000 per day for 3 to 6 months, mga minamahal. Hanggang nakapag-inom siya ng isang
isang buwan mga minamahal, hindi na po siya kumakain. Butot balat na po ang aking mother-in-law. Dahil hindi na po siya kumakain, sabi ko, pag hindi pa siya kumain ng 2 linggo, sabi ko, malamang bibigay na, sabi ko ganyan. Kaya sinabi ko doon sa bilang doktor, 24 years na akong doktor mga minamahal, alam namin yung assessment kung bibigay na ang pasyente o hindi. Kaya sabi ko sa beloved wife ko, Han, pag hindi pa siya kumain ng 2 linggo, sigurado mawawala na si mother, sabi ko. Kaya sabi ng aking anak, yung panganay ko, sabi niya, Papa, kung sa loob ng 2 linggo at hindi kumain at kukunin din siya ng mahal na Panginoon, pwede bang ipag-pray na lang natin siya? Dalhin natin sa gawain. Yes, Imam. Pero talaga ang balak namin, dalhin sa gawain at patanggapin siya at pabautismuhan siya mga minamahal. Kaya mga minamahal, dahil nga yun na yun eh. Alam ko na, sabi ko mawawala siya pag hindi pa siya kumain. Butot balat na siya, mga minamahal. Talagang nung sinabi niya, sabi namin, ipag-pray ka namin. Alam niyo mga minamahal, dinala namin siya sa Binangonan Outreach, mga minamahal. Talagang Sabado yon, kahit katatapos lang ng overnight, sabi ng mga kapatiran doon, Doc, anytime, basta kailangan na ipag-pray ang isang tao. Anytime, pwede nyo kaming istorbohin. Walang istorbo yan, basta tatanggap sa mahal na Panginoon. Alam nyo mga minamahal, pinag-pray po namin yan. Dinala po namin sa pastoral house yan. Tapos pinag-pray. Tapos binautismuhan. Mga minamahal, tumanggap siya ng bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. After noon, mga minamahal, after namin nabautismuhan, sabi niya, gusto ko ng pansit, sabi niya. Bigla siyang kumain na, mga minamahal. Grabe. Praise God. Ang lakas niyang kumain. Yung 2 weeks na ako ang nagbigay, ng 2 weeks na lang siya, mga minamahal. Ngayon, more than 2 years na buhay pa ang aking mother-in-law, mga minamahal. Hallelujah. Kung natatandaan nyo, last year, pinatotoo ko, mga minamahal. Sinabi ko last year dito, 1 year na siya, mga minamahal. Ngayon, 2 taon na po siya, mga minamahal. Glory to God. Kaya, gaano kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Tinigil na namin yung mahal na gamot, mga minamahal. Kaya, grabe ang pagpapala. Kaya, mga minamahal, sa mga bisita, mga minamahal, ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo ay nakakabuti, mga minamahal. That's right. Grabe talaga, mga minamahal. At ganon din po, mga minamahal, yung patotoo ko, mga minamahal, na yung 4 po kaming magkakapatid, na noon nawala ang aming father ay talagang halos hindi namin alam kung ano ang gagawin po namin, mga minamahal. Yung pangalawa kong kapatid, tumanggap rin siya sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Siya ay isa rin salot ng lipunan yan, mga minamahal. Nag-nurse po yan. Pero grabe sa kalokohan, mga minamahal, dahil siya po ay nagtayo sila ng fraternity sa Mahang Ilocano. Wala silang ginawa kundi, alam nyo na po, mga luko-luko itong mga to, mag-drugs, mag-inom, lahat, mga minamahal. Ginawa nila, mga minamahal. Pero ngayon, nung tumanggap siya sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sabi ko, tumanggap ka sa mahal na Panginoon. Makakatapos ka ng pag-aaral. At sigurado, magiging registered nurse ka. At yun nga po, mga minamahal, ang pangalawa kong kapatid, tumanggap sa mahal na Panginoon. At Amen. naging nurse po siya, registered nurse, Praise mga God. minamahal. Grabe. At more than 20 years na siyang nurse, naging head nurse siya ng Praise intensive God. care unit, mga minamahal. At itong taon na ito, siya po ang tinagurian best trainer ng basic life support sa buong Pilipinas, mga minamahal. Glory to God. Yung Philippine Heart Hallelujah. Association. So grabe, sabi niya, ang dami kong kalaban, mga doktor, sabi niya ganyan, naglaban-laban kami, 70 plus kaming naglaban-laban, sabi niya ganyan. Pero ako ang nabigyan ng award na best trainer sa buong Pilipinas. Mga minamahal, grabe Amen. talaga. Hallelujah. Naging best employee pa siya sa kanilang hospital. Mga minamahal, kaya sabi ko sa
nung nag-usap kami, bro, nag-lecture siya sa school niya. Siya yung nag-seminar ng Basic Life Support. Sabi daw ng mga professor niya at saka mga dean, sabi niya, alam mo, Ryan, sabi ganyan, noong ikaw ay estudyante, alam namin, wala kang future. Ikaw yung estudyante na walang future. Kasi wala kayong ginawa kundi kumbaga basagulero, mga minamahal. Walang future, mga minamahal. Alam nyo, sabing ganyan, ikaw, sabi niya ganyan, ikaw yung living testimony, sabing ganyan, sa mga estudyante na basagulero, pero nung naglingkod talaga sa mahal na Panginoon, mga minamahal, na reverse na, mga minamahal. Amen. Ikaw na Praise yung God. naging ulo, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yung Lord. pangalawa kong kapatid, naging government employee siya sa Commission on Election, mga minamahal. At tapos yung tumanggap rin yan sa mahal na Panginoon. Yung bunso namin, mga minamahal, instrumentalist din. Nasa Saudi Praise ngayon. God. Kaya mga minamahal, yung apat na lalaki noong 1990s na maagang naulila sa Ama, mga minamahal, nung kaming lahat ay naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, kami po ay pinagpala, mga Oh, minamahal. glory to God. Kaya Hallelujah. po ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Hallelujah. Kristo ay nakakabuti, mga minamahal. Grabe. Dito, mga minamahal, sa mga baguhan, maglingkod po kayo. Nakita nyo po kanina may mga nagpatotoo. Ang greatest physician, ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Yes. Totoo po yan, mga minamahal. Ako po bilang doktor, alam nyo po ba, mga minamahal, ngayon, ma-hospital ka ngayon sa private hospital, isang buwan ka sa ICU, mga minamahal, mahina 1 milyon mo, 2 milyon, mga minamahal. 1 o 2 oras mo pa lang sa emergency room. Paglabas mo, mga 7 to 10,000 na ang nagastos mo, mga minamahal. Samantalang tayo dito, grabe, pinag-pray lang, gumagaling na ang mga Amen. Praise mga karamdaman natin. Sabi nga nila, ang greatest physician, ang Panginoong Hesukristo. Totoo po yan dahil po nung ako po ay nagbabasa ng Biblia, mga minamahal, nung ang kauna-unahang anesthesiologist, mga minamahal, ang Panginoon Hesus. Yes. Dahil po, di ba, mga minamahal, nung create po si Eva, ang ginawa ng ang mahal na Panginoon, pinatulog muna si Adan pala. Pinatulog muna si Adan. So nung pinatulog si Adan, mga minamahal, ang kauna-unahang anesthesiologist ang Panginoon Diyos. Yes. Amen. Nung tinanggal yung tadyang ni Adan at naging Eva, ibig sabihin, ang kauna-unahang orthopedic surgeon ang ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise God. At nung may kitungin, nilinis ng mahal na Panginoon, ibig sabihin, ang kauna-unahang dermatologist at infectious disease specialist ang Panginoong Hesukristo, Yes, mga minamahal. Nung may lumpo, mga minamahal, pinalakad ng mahal na Panginoon, ang kauna-unahang neurologist ay ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Amen. Hallelujah. Nung may babae na dinudugo ng 12 years na dinudugo, mga minamahal, nasagi niya yung laylayan ng garment ng mahal na Panginoong Hesukristo at pinagaling siya. Ibig sabihin, siya ang kauna-unahang gynecologist, mga minamahal. Amen. Nung may bulag, nakakita, siya ang kauna-unahang ophthalmologist. Yung Praise bingi, God. nakarinig, siya ang kauna-unahang ENT specialist, mga minamahal. Amen. Nung may Hallelujah. baliw, pinagaling ng mahal na Panginoon, siya ang kauna-unahang psychiatrist, mga minamahal. Yes, Nung may amen. bata, 12 years, nasabi, namatay na yung bata. Pero sabi ng mahal na Panginoon, manampalataya ka. Dahil yung bata, natutulog lang. Yung batang patay, mga minamahal na 12 years old, binuhay ng mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Ibig sabihin, siya ang kauna-unahang pediatrician, mga minamahal. Grabe, ang kauna-unahang ekonomista ang mahal na Panginoon Kristo. Dahil nung nangangaral sa mga minamahal, pinakain niya yung 5,000 katao sa konting tinapay lang. Di ba, mga Amen. minamahal? Hallelujah. Siya ang kauna-unahang ekonomista. Nung umakyat ang mahal na Panginoon sa langit, mga minamahal, He defied the law of gravity. Kasi dapat papagsak. Siya paakyat, mga minamahal. Ibig sabihin, siya rin ang kauna-unahang physicist, mga minamahal. Ano pa, mga minamahal, ang masasabi po natin sa ating tinataas, mga minamahal, at dinadakila. Oh, hallelujah. Ito ang ating pinakamamahal na Panginoon Yes. Kristo, mga minamahal. Bagaman marami pa sana akong ipapatotoo, mga minamahal, bago ko wakasan ang aking pagpapatotoo, mga minamahal, magbibigay ako ng isang bersikulo. Proverbs chapter 22, verse 4.
humility and the fear of the Lord are riches, honor in life. Tayong mga anak ng Diyos, mga minamahal, hindi po natin iniisip yung titulo kung gaano tayo kayaman sa material na bagay, mga minamahal. Yes, amen. Yung mga doctorate, mga titulo natin, marami tayong sasakyan, mga mansion. Mga minamahal, ang mayaman sa mahal na Panginoon, yung may pagpapakumbaba at may Yes, takot sa hallelujah. Diyos, mga minamahal. Glory to God. Kaya grabe, mga minamahal. Kaya ako, mga minamahal, kahit kumbaga small time na doktor, mga minamahal, okay lang. Basta ako naglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Sa harapan ng Diyos, tayo na ang pinakamayaman, mga minamahal. Yes, hallelujah. Ngayon, pinagpala po kami. Kung noon, mga minamahal, nagre-rent lang. Ngayon, mga minamahal, pinagpala nyo abang lingkod. Mga minamahal, napakadami naming sasakyan. Mga Glory to minamahal, God. napakadami naming apartment ngayon. Lahat po magkakapatid, mga minamahal. Yung walang-wala, mga minamahal. Lahat po kami, may bahay, may sasakyan niya. Kaya talagang pag naglingkod po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ito po'y nakakabuti, mga minamahal. Amen. Kaya hanggang dito na lamang, mga minamahal, ang lahat ng papuri at pasasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Dr. Romel Pelilarcos. Pinagpalang pato niya. Kapuri-puri kamang hamaha ang gawa ating ng Diyos sa buhay. Kakabsat tayo.